Mga kauhay, ayan magandang hapon po sa inyo. Saan sulok man kayo ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga OFW. So ayan no mga kauhay, for today's video, magbibigay lang tayo reaksyon no sa issue dito sa LSJTV Band at sa management. Dahil mga kauhay, dumadaan ito lagi sa aking news feeds and at the same time, lagi naman ako nanonood sa mga banda ng LSJTV. Pero sa mga nababasa ko sa comment section, so heto i-discuss natin kumbaga kapansin-pansin or napapansin na lately ng mga netizen na mga sulit na supporters na LSJTV Band na tila bang may kakaiba din no, sa management. Alam naman natin mga kauhay sa pag-manage no, ng talent ay kumbaga hindi rin ganun kadali at lalong-lalo na wala namang experience no. Sino ba to yung manager ni alias? Si Beverly pumikpik labad-labad. Pero mga kauhay, sana no, pag business is business at saka focus ka sa goal. Napansin kasi ng mga netizen na tila bang siya pa yung nagda-down doon sa kanyang talent. Paano natin masabi mga kauhay? Alam naman natin mainit ang issue sa social media. Pati ba naman yan, no? Nagpo-post pa siya ng kung ano-ano. 'Di ba? Dapat hindi niya sabayan yung issue. Instead ay dapat bigyan niya ng action as a manager. Protektahan niya yung talent. Kausapin yung pamilya kung kinakailangan at hindi dapat ipa-social media. Paano ko rin masabi na kumbaga hindi niya inaayos yung problema, instead siya rin minsan ang nagpapatrigger ng gulo sa social media. Gaya na lamang mga nakaraan mga kauhay, kung nakikita nyo, ay mainit pa yung issue, nagpo-post pa siya. Sabi niya sa kanyang page is, "See you soon, Yad Rubal Jaime." So yan, isang artist din niya na singer. So kumbaga hindi klaro sa kanyang caption. So ano ang ibig sabihin niyan mga kauhay? Yan tuloy, nag-cause ng trigger at nagpapagulo sa mga fans ng ating idol na LSJTV Band. Mga kauhay, hindi ko binabasya yung kumbaga yung manager ng LSJTV Band sabagkus ay inihimay-himay lang natin. Kumbaga yung suporta natin dyan as sa mga fans natin no, na nanonood naman tayo lagi sa Facebook, of course, sa manager at kay LSJTV Band. Pero yung punto dito is parang tinitingnan natin na instead ayusin yung gusot, lalong gumulo yung sitwasyon. Ayan tuloy dahil dyan ay, di ba nga may nag-resign yung PA at yung security. Tapos naguluhan din nga ako, kahit ako naguluhan mga kaway, yung composer ni LSGTV, nagtatag din kay Miss Beverly na kumbaga itong siyad, ayan. So, ibig sabihin ba, balak nila kunin yan, dagdag, yan tuloy, ang tanong, bibitawan ba nila yung LSJTV band, di ba? Alam naman natin na under contract yung LSJTV band kay Beverly pumikpik labad-labad. Pero instead ayusin, ayan, nagpapa-confusion di ba? Kahit kayo, tingnan nyo sa comment section. O ang gulo-gulo, ayan, basahin nyo na lang yung mga comment section kung ano-ano tuloy yung pumapasok sa isip na iba. Hindi klaro yung pinopost as a manager, dapat professional ka. Ayusin mo. Hindi lahat ng bagay ipa-social media mo. Hindi lahat ipopost mo. Hindi lahat magko-comment ka dyan na kung ano-ano. Dahil ang protektahan mo number one, yung talent. Lumalabas kasi yung talent na si LSGTB. Parang dinadown niya pa at parang dahil ba yan sa kumbaga mainit na labanan nila ng asawa ni LSJTB? Dapat hindi ganon. Huwag siya magpakompetensya doon, di ba? Asawa is asawa. Trabaho is trabaho. Pero dahil nahusgahan nga yung manager, no, ng LSJTB ba, dahil dun sa mga post din niya. Lalong-lalo na at ang interview kay OG Diaz, nako po, pakinggan nyo ng mabuti mga kauhay kung okay ba yon. Para kasi sa akin din, no, at sa ibang mga netizen, ay talagang hindi okay. Banggitin mo ba naman dun, di ba? Imagine mo yung patungkol dun sa, tawag din sa bukid, sa bundok. Oh, literal na walang-wala pero parang pinamukha mo naman na parang as in, di ba? So, yan tuloy, nabasya ng kaunti doon sa social media. Pati ba naman yung pagpakabantay ni LSJTB, i-disclose niya pa doon kay OG Diaz. So, ano ang papasok sa isip ng tao? Sisirain niya talaga si Abby sa na partner ni Elias sa mata ng mga tao? Di ba hindi maganda mahauhay? May asawa si manager.
At family-oriented din yata, no? Alam niya yan dapat. So siya yung kasal, siya yung asawa, siya yung legal, may asawa siyang legal. So dapat 'di ba tinuturuan niya, 'di ba? Inuupuan yan, magpapa-close door meeting at talagang sermonan kung kinakailangan, no? Sisermonan niyo yung si Elias o si Abby, gano'n. Walang halong, alam mo yan, kaplastikaan o kung ano man. Kasi ramdam ng mga tao may kakaiba dito sa manager eh, di ba? Pansin nyo yan. Parang ang tuloy-tuloy sa social media, sana may mga bagay naman lalo na live post, mga dila-dila ni Elias. Diba dapat mga ganong bagay, attitude, maging professional naman. Sino ba naman hindi magsisilos doon? Diba bilang isang asawa or partner na babae at may anak kayo, tapos magko-comment ka na wala siyang karapatan na magsilos? Yun pa lang, no, may paul na doon at maling-maling diskarte mga kauhay. Kitang-kita naman talaga na parang nagkukumpetensya pa siya doon sa asawa ni Elias na dapat hindi dapat, di ba? Instead, ayusin niya. Kung nang babae man si Elias, dapat hindi niya pwede tolerate. Papatawag niya, kausapin niya ng mabuti, huwag niyang pabayaan. Ay sa mga banat niya sa social media, parang, alam mo yun, di ba? Kakaiba talaga as in. Sabi nga nila, parang mayon lang daw nakatagpo na yung manager mismo ay dinadown yung kanyang talent, di ba? Again, mga kaawhay, ano ko lang 'to, kumbaga nasa loobin ko lang 'to, kumbaga opinion ko lang 'yan, 'no? And then kay Abby naman ay dapat magpakita siya ng suporta, 'di ba? Pero wala, eh. So siyempre si Abby naman ay talagang na-trigger na din, ikaw ba naman sabihan na wala kang karapatan magsilos, hindi kayo kasal, may certificate ba? Parang gano'n, kakaiba yung sagot. Parang lumalabas tuloy. Naiisip ng mga tao, bakit nasabi mo 'yan? 'Di ba? Kano-ano mo si Elias, 'di ba tali lang naman at may asawa ka rin, sana intindihin mo 'yan. At yung mga banat niya sa social media, yung mga post niya kakaiba, parang hindi manager, no? Isipin niyo lang mga kauhay, kaya yun tuloy na confusion doon yung mga tawag dito, yung mga ibang mga vlogger, ibang mga netizen nagawan tuloy ng kwento na tela bang sila ni Elias ang may alam mo yun, may something. Pero siyempre, hindi tayo makapaghusga na wala naman tayo ebidensya. Pero dun nga sa nakikita, matijudge ka talaga. Social media yan, mga kauhay eh. At isa pa, bakit mo pa kailangan sabihin na cancel yung interview, na cancel yung ganyan? Bakit mo ipapublic? I-partner nga ng talent mo yun. Na dapat protektahan mo rin para hindi mag-leak at hindi mahati yung opinion na iba at hindi makagulo yung fans, di ba? Ikaw mismo, yung manager mismo yung confidential matter na tinatawag at privacy, siya mismo ang nagkikwento at naglilit doon sa mga maaaring mapagpiyastahan ng basher. It seems na para bang wala siyang pakialam sa kanyang talent dahil ba wala siyang pakialam, nagagamit siya. Nakita naman natin sa office, ang laki-laki, 'di ba? Marami siyang mga tao doon, mga ganito ganyan. Nakikita natin napakaganda. LSGTV kasi, no? Kung tutusin mga kaaway, parehas na naman sila nakikinabang siya. Nagkaroon siya ng maraming business connection dahil kay LSJTV band. Si Elias naman nagkaroon ng malaking kita dahil din naman sa kanya, so patas lang. So wag sabihin ng iba, hindi porkit kay Beverly ay hindi nakabili na sasakyan. No, dahil din kay Elias, lumaki yung kanyang followers, lumaki yung nagkaroon siya ng office na malaki, di ba? Or something, nagkaroon siya ng mga koneksyon, nakilala siya sa social media. Yun yung tingnan nyo. Hindi tayo bias dito, dapat tingnan na mabuti. Di ba? Lalo na ngayon may kumakalat sa social media, sino ba yung kuno may nabuntis daw si Elias o talagang si Abby, may alam si Abby, hindi naman yan magsilos ng ganun. So ikaw ba asawa para may naramdaman ka kakaiba, hindi ka magagalit? Di ba sabi nga ni Abby, hindi naman silos yung dahilan eh. Nilulunok ko na nga lang ang lahat, alam yan ni Elias. So ibig sabihin yung mga kumakalat na sa social media, nag-uusap na at alam na talaga ni Abby. Kaya gumawa siya ng hakbang ng mga nakaraan. Pero tapos labanan mo sa social media, yung partner ng talent mo, ay maling-mali yan, di ba? As a manager, dapat ikaw ang magpakita ng professionalism. Tama nga naman sino to? Si Jam Magno, yung iba dyang mga nagko-comment na vlogger, dapat ikaw, may pagkukulang talaga. Si manager, alam naman kasi natin, sinabi niya yan, na first time niya rin maghawak ng talent, hindi pa sanay. Pero dapat no, ilang weeks na pansinin niyo, ha? At doon sa pamangkin, sa uncle niya na si George, diba pamangkin niya si Beverly, na may kakaibang sinasabi. Sabi nga diba, hindi daw kaya ng konsensya, so ibig sabihin may something. O, as a manager, dapat huwag mo yan ihayaan, huwag mo hayaan na
Ano ko to eh, uncle ko yan. Dapat di pwede mag-alis yan sa LSGTB ban. Magpatawag ka ng meeting. Ay so far, wala tayo nakikitang meeting mga kahuhay. So ibig sabihin, hayaan niya lang. Instead, nagpupus pa siya ng kung ano-ano dyan. At of course, parang something nagpapapansin na hindi ko maintindihan, no? Parang something na may pinapatamaan sa mga posting na hindi naman dapat gawain yan bilang isang manager. So yung mga sinasabi natin dito, mga kauhay, ay yan din galing sa mga netizens sa homesick na babasa natin, di ba? So dapat hindi pwede pumayag as a manager, wag siyang pumayag na magkawatak-watak yung grupo. Papatawag niya yan at kausapin, under contract niya, siya yung hari dyan. Sa tutuusin, hawak niya lahat yung LSGTB band members. O ano ba, pagpatuloy pa ba natin ito o hindi? Ayusin natin, ikaw Elias, yung pamilya mo, patawag mo dito. Puntahan ko yung nanay mo, tatay mo, kausapin ko, paliwanag ko. O ikaw, Elias, may ginagawa kang hindi maganda. Bakit may ganito ganyan? I-issue ka sa babae. Tigil-tigilan mo yan. Ganun dapat bilang manager. Di ba hindi yung ikaw yung manager tapos nakikichismis ka, nag-open ka dun sa social media na kung ano-ano. Gaya ng sinabi ko, nagpo-post ka ng confusion posting na may talent ka na something CEO, ay alam natin singil yun, plus tapos yung composer, nagtatatag din. Diba? Ang sagot tuloy, ano ba? Hawakan pa si LSJTB or hayaan na lang? Pero under niya pa rin yung pangalan na LSJTB gagamitin niya sa ibang negosyo dahil under contract na. Diba parang ganon tuloy iniisip natin mga kauahay? Tapos binanggit niya pa, tama ba yan? Sabihin dun kay Uji na, alam mo binigyan siya 2 months ago, ta 10 kanta, pero wala pang nami-memorize. So sa way ng pagsalita niya, parang siniraan niya pa yung kanyang talent, mga kauahay. Diba? Tapos pansin natin, diba kailan lang naman yung composer nagpirma, wala pa yatang 2 months? 1 month pa lang? Nakagawa na agad na 10 kanta, imagine mo, tapos ipapamemorize? Parang hindi rin legit yung mga sinasabi, di ba? At ito pa yung napansin ng mga netizen. Pati US ba naman, di ba sa US mag-tour? Di ba mag-tour, magpa-practice, wala pa, hindi pa nakapag-start dahil laging nag-aaway daw sila ng kanyang asawa o ng kanyang partner na si Abby. Tama ba yun mga kauay? Professional ba yun na sabihin sa social media, lalong-lalo na kay OG Diaz sa interview, bilang isang manager? Kala niya tama. Pero pinagtatawanan lang din siya ni OG Diaz na hindi naman dapat kailangan i-disclose yung mga bagay-bagay na ikakakasira ng yung talent. Sabihin niyo ako na mali ako mga kauhay. Eh di kayo magiging tama. This is my opinion lang mga kauhay. Kasi kapansin-pansin talaga yung mga ginagawang ganun. So ang tanong, ano ba, ipagpatuloy pa ba o diba, masira na lang yan. Tayo naman sana ipagpatuloy dahil support tayo sa management and of course Elias JTB Band. Natutuwa tayo. Pero dahil doon na confusion sa mga ginagawa from the interview and posting, kakaiba yung galawan mga kauhay. Hanggang ngayon kahit na si George Payne nagsasabi na nag-aawayan talaga yung pamilya. Diba dapat as a manager gawan mo ng paraan na magkaayos? Hindi yung something ganun? Diba? May mga bagay talaga mga kauhay or kung nagkamali man si Elias, nakapampabae man siya, nakapabuntis man siya, gawa na agad ng solusyon dahil masira yung talent niya. Huwag niya hayaan. Diba? So ano yun? Diba mga kauhay? Kakaiba eh. Pansinin niyo tapos kayo. Yung iba dyan, singit na singit, hindi man ang binibigyan na. Dito kasi, focus tayo sa issue, titingnan natin. Doon tayo mag-comment. Huwag tayo magiging bias. Doon pa lang kasi talaga sa interview kakaiba talaga mga kauhay na as manager, be professional at huwag mo ipahamak yung talent mo. Diba? Yun naman yun eh. Kasi the moment na pumalpak yung talent mo at wala ng support, sino apektado? Management, diba? Mismanage ba? Kapag makamali yung mga pamilya, ang dali lang naman na kontrol pamilya kung talagang walang dapat ipagkasilusan. Paano kung mayroon naman talaga? Kung totoo yung chismis, patay tayo dyan. Yan ikakasira. Kaya sa social media, hindi naman dapat kailangan eh. May mga boundaries yan na dapat wag i-open doon. So dahil nagbanatan doon sa social media, nag-open, lalo yung na-leak video, ay yun lang. Diba? Hindi rin ako naniniwala doon sa sinasabi ni Mel Uyap. Para bang record, something ganun, ay klaro naman ang pagkasabi ni Abigail doon na sinend sa private message sa cellphone ni Elias.
Diba mga kauhay? Questionable din yun. Lahat talaga questionable. And of course, sa pag-resign pa lang at explanation ni George ay kakaiba mga kauhay. So ano ba ang komento nyo dito? Para sa akin lang ay nagsasabi lang ako niyan. Dahil talaga kailangan naman natin explanation. Right naman natin magsabi ng ganyan. Pero hindi tayo, sinasabi ko nga, ay wala tayong binabash dito. No, sinasabi lang natin, ang napapansin natin mga kauhay, support pa rin natin, no, Elias JTV Band. So ayan lang, maraming salamat.